Live mula sa San Jose National High School, Florida Blanca, Pampanga. Ito ang PLB, tagapaghatid na nagbabagang balita. Pagtaas ng porsyento ng teenage pregnancy, DOH na babahala. Pagkalat ng oil spill sa pag-aaral. Magandang araw, Pilipinas. Ako si Carl Pantaliano. At ako naman, Zaira Gagliardo. Narito kami upang magkakita ng nagbabagang balita. Dumako naman tayo sa pagtaas sa porsyento ng mga kabataan na bubuntis na nakita ng pinakabata na bubuntis ay nasa edad ng 10 taong gulang. Makita po rin sa chart po na ito na mas dumarami ang mga kaso ng mga bata na bubuntis ngayong taon kaysa sa nakakaraang taon. Dahil sa pagdami ng mga bata na bubuntis ay nawawan ng ating ekonomiya ng 42 billion pesos operating value sapagkat sila ay napagpigil sa pag-aaral. Mayroon po kami reporter na mag-i-interview sa dalawang bata na naging biktima ng teenage pregnancy. Prince Alan Budalian. Ito pumagali sa iyo. Narito ako sa harapan ng dalawang babae na dating magkaklase. Na ngayon ay parehong nag-aalaga ng bata. Kasama ko ngayon si Stephanie John, Kinsey Adams, at Thea Hermosa, na 14 Adams. Na pareho na silang nag-aalaga ng bata at naghahanap ng trabaho para sa pagkain ng kanilang mga anak. Kasama ko ngayon si Stephanie Mindiola at Althea Hermosa. Kamusta kayong dalawa? 2 buwan na akong buntis. Malapit na akong mga anak. Ngayon, nahihirapan akong humanap ng pera para sa aking panganganak at budget para sa aking anak. Kung alam ko lang ito, kaya hirap akong mag-alaga ng bata. Oh my God, bumibili po kami ng gatas at saka yung bis na bigas, yung pangkain namin ay napupunta sa gatas at diaper ng anak. Ayun na nga, dahil sa pagkabuntis nila ng aga, napilitan silang tumigil sa pag-aaral. Nagsisimula ang mga kasong ito sa pagbabarkad ng pagkabahala sa pag-aaral. Carl, back to you. Grabe nakakagulat na talaga ang teenage pregnancy sapagkat napakabilis nilang tumaran. Sa kabilang dako naman ay ang pagkalat ng oil spill sa Manila Bay na umabot sa Malaado. Kaya't minigpit na pinagbabawal ang pangunguha ng isda at pagkuha ng bagoong sa nasabing lugar. Narito si Kian Gundalian upang mag-ulat sa nasabing issue. Kian, kamusta ang ating balita dyan? Maraming salamat, Zaira. Narito ako ngayon sa Limay, Bataan kung saan umabot ang natapon na langisa mula sa Manila Bay na umabot 1.6 million liters ang natapon. Ayon sa mga naninirahan dito ay talagang malaki ang naging epekto sa kanila. Nawalan sila ng hanap buhay tulad ng pangingisda, pagbebenta ng bagoong, pagsupply ng bagoong sa iba't ibang lugar na galing sa Bataan, mahigpit na ipinagbabawal. Yun nga ang sitwasyon dito sa Limay, Bataan. Back to you, Zaira. Maraming salamat, Kian. At ayun lamang po nagbabagang balita para sa araw na ito. Kami ang tagapaghatid ng balita, naglilingkod sa bawat Pilipino.